Mensahe TV. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Isang pandaigdigang pagbati ng kapayapaan para sa lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa pagpapatuloy ng ating programa patungkol sa tema kung ano nga ba ang layunin ng buhay, ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa kung sino nga ba si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos nating napatunayan na meron ng Diyos na tagapaglikha, siya ay existent. Siya ay napatunayan natin sa pamamagitan ng pag-quote ng mga ebidensya mula sa Quran at sa siyensya. Ngayong napatunayan natin na merong tagapaglikha, ay dapat nating kilalanin kung sino nga ba ang tagapaglikha. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpakilala sa atin. Pagkatapos na likhain niya ang mundo at lahat ng mga bagay na iniligay niya dito, ang buong kalangitan, pagkatapos niya itong likhain, ay hindi niya tayo pinabayaan. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay tunay na nagpakilala sa kanyang sarili. Siya ay nagpadala ng mga propeta. Napakaraming propeta na kanyang pinadala mula kay Adam hanggang kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At iilan sa mga propeta na ito ay binigyan niya ng kapahayagan. Kami ay naniniwala na merong Taurah na ipinahayag kay Musa alaihi salam. Kami ay naniniwala na merong Injil na ipinahayag kay Hesukristo, kay Isa alaihi salam. Kami din ay naniniwala na merong Quran na ipinahayag kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagpabaya. Pagkatapos niyang likhain ang tao, ay hindi niya tayo pinabayaan. Na kung ano ang gugustuhin natin, ay yun na yun. Kundi, pinadalhan niya tayo ng gabay. Gabay na dala ng mga propeta sa atin at gabay na pinanatili ng lahat ng mga kasulatan. Kaya, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpakilala sa mga kasulatan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Hashr, chapter 59 ng Quran. Ang verse ay 22, 23, at 24. Ito ay ilan lamang sa mga talata kung saan si Allah ay nagpakilala sa kanyang sarili. Sinabi niya, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu, alimul ghaibi wash-shahadah, huwa ar-Rahmanur Rahim. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwal Malikul Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwa Allahul Khaliqul Bari'ul Musawwir, lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Mga kapatid, ito ay nagpapakilala sa atin kung sino si Allah at kung ano ang iilan sa mga katangian niya. Sinabi ni Allah, Huwallahu alladhi la ilaha illahu. Siya si Allah. Walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Ibig sabihin na si Allah
subhanahu wa ta'ala ay nagpakilala mismo sa kanyang sarili. Ang pangalang Allah ay hindi inimbento ng mga Muslim. Ito ay ang proper name, ang tunay na pangalan ng Diyos na siya mismo ang nagbigay. Hindi ito inimbento ng sinumang tao, hindi inimbento ng sinumang propeta, kundi ito ay pagpapakilala na ipinahayag ni Allah sa kanyang mga alipin. Sinabi niya, walang ibang Diyos maliban sa Kanya. At alimul ghaibi wasyahada. Siya ang nakakaalam sa anumang ghaib, yung mga bagay na hindi nakikita ng mata. At anumang bagay na Kanyang ipinakita, ginawang lantad. Si Allah subhanahu wa ta'ala nakakaalam ng ghaib at ng shahada. Yung mga bagay na hindi natin nakikita at yung mga bagay na Kanyang inilantad sa atin. Wa huwa ar-Rahmanur Rahim. Siya ang Ar-Rahman, ang pinakamaawain, Ar-Rahim, ang pinakamahabagin. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Siya si Allah, walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Al-Malik, siya ang hari. Al-Quddus, siya ang pinakabanal. Al-Quddus As-Salam, siya ang pinanggalingan ng kapayapaan. Al-Mu'min, siya ang pinanggalingan ng kapayapaan at siya ang free sa lahat ng mga depekto. Wala siyang pagkukulang sa kanyang sarili at siya ang nagbibigay sa atin ng seguridad. Siya ang nagpoprotekta sa atin at siya ang tagapagbantay sa lahat ng kanyang mga nilikha. Ito ay iilan lamang sa mga pagpapakilala ni Allah. Siya ay Al-Aziz. Siya ang pinaka-mighty, pinaka-makapangyarihan sa lahat, pinaka-mataas sa lahat. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na subhanallahi amma yushrikun. Subhanallah. Kaluwalhatian para kay Allah. Siya ay mas mataas sa anumang iniuugnay sa Kanya. Yung tinatambal sa Kanya. Sinabi ni Allah SWT sa Quran, Huwalahul Khaliq. Siya si Allah ang tagapaglikha ng lahat ng bagay. Al-Bari, ang nag-imbento ng lahat ng bagay. Al-Musawwir, at nagbigay ng anyo sa lahat ng mga bagay. Kaya lahul asma'ul husna. Sa Kanya, nabibilang ang pinaka magagandang mga pangalan. So ito ang iilan sa mga katangian ni Allah Jalla wa Ala na Kanyang ipinahayag sa Kanyang mga kasulatan. Maliban pa dito ay ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah, chapter 2 ng Quran, verse 255. Sinabi ni Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ito ang isang tanyag na kabanata ng Quran na nakilala sa katawagang Ayatul Kursi. Ito yung ayat. Ito yung aya sa kursi ni Allah SWT. Sinabi niya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Si Allah. La ilaha illahu. Walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Kanya. Al-Hayy, Al-Qayyum. Anong ibig sabihin ng Al-Hayy, Al-Qayyum? Ibig sabihin, ang Al-Hayy, siya ang ever-living, ang nabubuhay ng walang katapusan. Al-Qayyum, siya ang tanging nag-iisa na nagbibigay ng sustento at pangangailangan sa lahat ng kanyang mga nilikha at nagpoprotekta dito. Al-Hayyul Qayyum, la ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Hindi siya inaabutan ng antok. Hindi siya dinadatna ng antok at hindi siya natutulog. Kaya sa pagpapakilala na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay Diyos na hindi nangangailangan ng anuman. Siya ay Diyos na hindi nanghihina. Kahit yung antok, kahit yung pagkatulog, ay hindi niya katangian. La ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Lahu ma fis samawati wal ard. Siya ang nagmamay-ari sa anumang nasa langit at nasa kalupaan. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang naghahari. Sa Kanya ang lahat ng bagay sa pagitan ng langit at ng lupa. Ang lahat ng mga bagay na aabot ng tao at mga bagay na hindi niya
naaabot. Lahu ma fis samawati wal ard. Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa biidnih. Ibig sabihin nito, who is he that can intercede with him except with his permission? Sino ba ang maaring makapagbibigay ng syafa'a maliban sa kanyang pahintulot? Illa biidnih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfihim. Siya ang nakakaalam sa anumang mangyayari sa kanyang mga nilikha sa mundo na ito. Mga kapatid, tayo ay magpapatuloy sa ating talakayan pagkatapos nating makita ang ilang mga paalaala. Mga kapatid, tayo ay muli nagbabalik sa ating talakayan patungkol sa sino nga ba si Allah subhanahu wa ta'ala. Kanina ay binasa natin ang isa sa kanyang mga pagpapakilala na matutunghayan sa Suratul Baqarah, chapter 2 ng Quran, verse 255. Ang aya na ito ay nakilala sa tanyag na katawagan na Ayatul Kursi. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpapatuloy, Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Siya ang higit na nakakaalam sa anumang nangyayari sa kanyang mga nilikha sa mundo na ito at kung anuman ang mangyayari sa kanila sa kabilang buhay. Wa ma khalfahum wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. At hindi nila lubusan na maiintindihan o kaya ay they cannot grasp sa totoong kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala maliban lamang sa mga bagay na kanyang ipinaalam o kaya pinahintulot sa kanila. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. At ang kanyang kursi, ang kanyang upuan ay nag-e-extend sa kalangitan at sa lupa. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. At ang ibig sabihin nito, and he feels no fatigue in guarding and preserving them. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nakakaramdam ng anumang kapaguran sa pagbabantay sa mga bagay na ito na kanyang nilikha. Mga kapatid, minsan si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay binisita ng mga kuffar mula sa ibang lugar. Sila ay nagtungo sa Madina upang makilala at makausap ang Propeta sallallahu alayhi wasallam. Kaya, nung sila ay nagtungo sa Madina, sila ay hinarap ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. At kinausap ang mga tao na ito. Ang mga tao na ito ay nagtanong sa Propeta. Sinabi nila, Ya Rasulallah, ansib lana rabbaka. O Propeta ni Allah, bigyan mo kami ng description tungkol sa iyong Panginoon. Ibig sabihin ay ipakilala mo sa amin ng lubusan kung ano ang katangian ng iyong Panginoon. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanahimik siya sa pagkakataon na ito. Kahit na siya ay propeta, hindi siya nagbigay ng kanyang sariling kasagutan sa tanong na ito. Bakit? Dahil ang tanong ay patungkol kay Allah. Ang tanong na ito ay patungkol sa katangian ng tagapaglikha. Sino ba ang may karapatan na magpakilala sa Allah maliban kay Allah mismo sa kanyang sarili? Kaya, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanatiling tahimik. Ito ay isang tanda na kahit sa kanyang pagkapropeta ay hindi siya nagbigay ng kanyang sariling mga salita, sariling gawa-gawa, o kaya sariling pagpapakilala patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay taliwas sa ginagawa ng ibang mga ngaral ngayon na ipinakilala nila ang tagapaglikha, ang Diyos,
ayon sa kanilang sariling pagkakaintindi na walang kapahayagan mula sa dakilang tagapaglikha. Kaya dahil sa kanilang excess, sa pagpapasobra nila sa kanilang pananampalataya, sila ay naligaw mula sa tamang landas. Ipinakilala nila na ang Diyos ay Ama at ang Diyos ay nagkaroon ng anak. Ito ay isang napakalaking kasalanan. Ito ay blasphemy patungkol sa Diyos. Ito ay pang-iinsulto sa kanyang kadakilaan na ipakilala natin na ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang pinakadakila sa lahat ay nagkaroon ng anak. Kaya dahil sa kanilang pagpapakilala na si Allah ay ganito at ganyan na ayon sa kanilang sarili, na wala silang karapatan, sila ay naligaw. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung itanong sa kanya ang bagay na ito, sino ang iyong Panginoon? Hindi siya sumagot maliban na lamang na dumating si Jibril alaihi salam. Si Jibril ay ang anghel ng kapahayagan. Siya ang inatasan ni Allah Jalla wa Ala na magbigay ng kanyang mensahe, magpaabot ng kanyang mensahe sa mga propeta. Kaya dumating si Jibril alaihi salam at ipinahayag ang napakahalagang kabanata ng banal na Quran. Sinabi ni Allah, "Qul," sabihin mo o Muhammad, "Huwallahu ahad." Sabihin mo o Muhammad, siya si Allah, ang tanging nag-iisa. Allahus Samad. Pangalawang talata, lam yalid walam yulad. Pangatlong talata mula sa banal na Quran. At pang-apat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ang ibig sabihin nito ay napakaiksi. Ito ay isa sa mga pinakamaiksing sura sa banal na Quran. Ito ay isang sura na meron lamang 4 na ayat, 4 na bersikulo. Ngunit ayon sa ating mga ulama, mga pantas ng Islam, ito ay ang backbone ng Islamic theology. Ano ang ibig sabihin nito? Ang lahat ng konsepto at pagkakilala at paniniwala patungkol sa Diyos ay naayon, cover sa 4 na bersikulo na ito. Sino mang lumabas sa 4 na ito ay naligaw. Alinman sa 4 na ito, ang mawala, tunay na ang tao ay hindi niya nakilala ang kanyang Panginoon. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul," sabihin mo o Muhammad, sagutin mo sila, "Huwallahu ahad." Siya lamang si Allah, ang ahad, ang tanging nag-iisa. Pag sinabi natin nag-iisa si Allah, ibig sabihin wala ng ibang Diyos maliban sa Kanya. At wala siyang katulad. Siya ay unique sa kanyang sarili. Ang Arabic ng number 1, sa Arabic ito ay wahid. Sinabi ng mga ulama na nagbibigay ng kahulugan sa Quran, ang kaibahan ng wahid, which is number 1, at ang ahad ay napakalaki. Hindi sinabi ni Allah, "Qul huwallahu wahid," na siya ay number 1. Bakit? Dahil kung siya ay wahid, maaring merong ithnan. Meron pang pangalawa sa kanya. At meron pang pangatlo at kasunod sa kanya at marami pa. Siya ay ahad. Ang ibig sabihin ng ahad, siya ay unique sa kanyang sarili. Siya lamang ang tanging nag-iisa at wala siyang katambal, wala siyang kapantay, wala nang una sa kanya at wala nang kasunod sa kanya. Kaya si Allah ay ahad. Ang aya na ito ang nagpapatunay na si Allah ay nag-iisa at hindi siya napabilang sa Trinity. Hindi siya iisang Diyos na naging 3. O kaya ay 3 Diyos na naging isa. Ito lamang, ang talata na ito, ang malinaw na nagsasabi sa atin na siya ay nag-iisa at wala siyang katambal, wala siyang kahalintulad. Kaya, sino mang tao na lumapit sa atin, sasabihin niya ang Diyos ay marami, katotohanan na ang tao na ito ay naligaw ng tamang landas. Ito ang dapat na pinakauna nating tandaan, na ang Diyos ay tanging nag-iisa lamang. Kahit pa yung mga sumasamba ng bato, sumasamba ng mga gawa ng tao, o kaya sumasamba sa mga hayop, pag sila ay nangangailangan,
Sa oras ng pangangailangan, iisang Diyos ang kanilang tinatawag. Lumalabas ang kanilang natural na pagkakalikha. Ang isang Amerikano, pag siya ay naslide o kaya muntik ng madapa, sasabihin niya, "Oh my God." At hindi siya magsasabi, "Oh my gods." Hindi niya tatawagin ang maraming Diyos. Pag ang isang Pilipino, isang Tagalog, pag malapit siyang mahulog sa hagdanan, ang sasabihin niya, "O Diyos ko," at hindi siya magsasabi, "O mga Diyos ko." Kaya, maski sa natural na reaksyon ng tao, iisang Diyos ang kanyang tinatawag. Hindi siya tumatawag sa maraming Diyos. Dahil katotohanan, lumalabas sa kanyang natural na pagkakalikha ang pagsamba sa tanging nag-iisang Diyos. Mga kapatid, ating ipagpapatuloy ang ating talakayan pagkatapos ng iilang mga paalaala. Mensahe TV. Mga kapatid, tayo ay muli nagbabalik sa ating programa, sa ating talakayan patungkol sa sino nga ba si Allah subhanahu wa ta'ala. Ating nabanggit kanina na si Allah ay ahad. Siya ay tanging nag-iisa at wala siyang katambal. Siya lamang ang tanging Diyos na karapat-dapat nating sambahin. Ngayon sa pangalawang talata, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya, Allahu Samad. Ibig sabihin na siya ay self-sufficient. Ito ang pangalawang talata mula sa Suratul Ikhlas na nagpapakilala sa atin kung sino nga ba si Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay walang pangangailangan. Ibig sabihin, siya ay Diyos na makapangyarihan. Siya ay Diyos na hindi nauuhaw. Siya ay Diyos na hindi natutulog o kaya hindi nangihina, hindi napapagod, hindi inaantok, hindi namamatay, hindi kumakain. Siya ay As-Samad. Ibig sabihin, wala siyang pangangailangan. Ngunit tayong mga tao ang nangangailangan sa Kanya. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi Diyos na kagaya ng kinikilala ng iba, na siya ay ipinako sa krus o kaya isinabit sa puno. Siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At lahat ay kaya niyang gawin. Lahat ng pangailangan natin ay kaya niyang ibigay sa atin. Kaya sino mang lalapit sa atin, sasabihin niya na, "Kapatid, ako ay naniniwala na meron lamang tanging nag-iisang Diyos." Masya Allah, ito ay isang paniniwala na tama, na naaayon sa katuruan ng mga propeta. Ngunit, kung ikaw ay magsasabi pagkatapos nito na ang Diyos mo ay ipinako sa krus, ang Diyos ay isa, ngunit siya ay ipinako sa krus, ibig sabihin, bumagsak ka sa pangalawang kategorya. Bakit? Dahil si Allah ay As-Samad. Hindi siya Diyos na kaya lamang nating ipako sa krus. O kaya basta-basta lamang iniinsulto ng kanyang mga nilikha. Si Allah ay As-Samad. Kaya't ang Diyos ay hindi natin pwedeng sabihin na naging tao o kaya siya ay mahina. Ang Diyos na kinikilala natin ay hindi umiinom dahil hindi siya nauuhaw. Hindi siya kumakain dahil hindi siya nagugutom. Hindi siya natutulog dahil hindi naman siya inaantok. At hindi siya nagpapahinga. Bakit? Dahil hindi siya napapagod. Gaya ng sinabi natin kanina, La ta'khudhuhu sinnatu wala nawm. Kaya't si Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamalakas sa lahat at pinakamakapangyarihan sa lahat. Sinabi ni Allah sa pangatlong pagpapakilala, Lam yalid walam yulad. Hindi siya nanganak at hindi siya ipinanganak. Ito ang pangatlong pagpapakilala ni Allah sa kanyang sarili na ibinigay at isinagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa mga nagtatanong sa kanya.
Si Allah ay hindi nanganak at hindi siya ipinanganak. Kaya sino man ang magsabi sa atin, lalapit siya sa atin, sasabihin niya, kapatid, ako ay naniniwala una na meron tanging nag-iisang Diyos. Siya ay ahad. Pangalawa, siya ay walang pangangailangan. Masya Allah, ikaw ay nasa tamang paniniwala. Ngunit, pagkatapos ng dalawang ito, ay sinabi mo na si Allah ay ipinanganak at siya ay nanganak. Ikaw ay naligaw pa rin. Bakit? Bumagsak ka sa pangatlong pamantayan ng theology, ng pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili. Dahil si Allah ay hindi siya ipinanganak. Sino mang ipinanganak ay hindi si Allah. At hindi siya nanganak. Pag ang iisang Diyos mo ay nagtanging nag-iisa, wala siyang pangailangan, ngunit siya ay nanggaling sa isang lugar, gaya ng mga Diyos ng ilang mga sekta. Sabihin natin yung kilalang sekta ng PBCM, Philippine Benevolent Christian Missionary, na naniniwala sila na ang kanilang Diyos ay si Tomas Eugenio, na ipinanganak somewhere sa Mindanao. Ito ay isang kalokohan at ito ay isang pagtatambal kay Allah. Dahil ang Diyos mo ay nanggaling somewhere in Mindanao, ibig sabihin meron siyang nanay at meron siyang tatay, hindi siya Diyos. Bakit? Ang Diyos ay hindi nanganganak. Kasi kung ang Diyos ay manganganak, magiging marami ang Diyos. Kasi kung ang Diyos ay manganganak, tiyak na ang kanyang anak ay Diyos din. Gaya ng kung ang manok ay manganganak, ito ay manok din. Hindi ka pa nakakita ng isang kalabaw na nanganak ng isang bibi. Kaya, kung ang Diyos ay manganganak, ang kanyang anak ay Diyos din, dalawa na sila, at nasira na ang sinabi natin siya ay ahad. Kaya si Allah ay hindi maaring manganak. Bakit? Ito ay nagpapatunay. Yung kanyang pagsabi na lam yalid walam yulad, ito ay nagpapatunay na ang Diyos ay walang simula at walang katapusan. Wala siyang mga kalahi, wala siyang genealogy, wala siyang lolo at lola, wala siyang nanay at tatay, at higit sa lahat, wala siyang anak. Sino mang magsabi na ang Diyos ay nagkaanak, siya ay naligaw mula sa tamang landas. Pangapat, na pagpapakilala ni Allah sa kanyang sarili, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ang ibig sabihin nito, walang maihahalin tulad sa kanya o kaya maaring ipantay sa kanya dahil siya ay ahad, siya ay unique. Ibig sabihin, mga kapatid, mga minamahal naming taga-subaybay, si Allah subhanahu wa ta'ala ay unique sa kanyang sarili. Hindi siya ang Diyos na kagaya ng Diyos ng ibang tao na kaya mong gawa ng ribulto ang kanyang mukha. Hindi siya Diyos na kaya mong i-drawing o kaya ipinta ang kanyang anyo. Hindi siya Diyos na kaya mong kunan ng picture. O kaya yung kanyang itsura ay kaya mong ukitin sa kahoy. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi Diyos na kayang abutin ng ating mga pag-iisip. Na anumang maiisip mo na mukha niya, ay yun siya. Subhanallah. Mga kapatid, si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya Diyos na kayang abutin ng iyong kamay, i-drawing na iyong kamay. Kaya't ang araw, ang buwan, ang mga bituin, anumang naabot na iyong mata, ay hindi sila ang karapat-dapat sambahin. Hindi sila si Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ay nagsabi sa banal na Quran, La tasjudu lish-shamsi wala lil-kamari. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Huwag kayong magpatira pa o kaya sumamba sa Shams, sa araw, wala lil-kamar at sa buwan. Ngunit kayo ay magpatira pa lamang o kaya sumamba sa Allah na siya ang lumikha sa dalawang ito. Kaya mga kapatid, anumang naabot ng ating mga mata, ulitin ko, ay hindi yan si Allah. Ito ay mga nilikha lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil si Allah, siya ang Diyos na walang katulad. Sino mang tao na lumapit sa atin, sasabihin niya na ako ay naniniwala na si Allah ay iisa. Ako ay naniniwala na siya ay as-samad, walang pangailangan. Hindi siya umiinom, hindi siya nangihina, hindi siya natutulog. Pangatlo, hindi siya ipinanganak at hindi siya ipinanganak. Ngunit, bumagsak sa pang-apat. Dahil sinabi niya na ang Diyos ko ay kapareho ko ng itsura. Meron siyang ilong na kagaya ng tao.
Meron siyang mata na kagaya ng tao. Meron siyang mga katawan, bahagi ng katawan na kagaya ng tao. Bumagsak siya sa pang-apat na criteria. Bumagsak siya dito. Dahil si Allah, meron siyang mata. Kami ay naniniwala dito, ngunit ang kanyang mata ay hindi pwedeng ikumpara sa mata ng kanyang mga nilikha. Ang kanyang mata ay unique lamang sa kanya, na naaayon sa kanyang kadakilaan. Naniniwala kami na si Allah ay merong mukha, pero ang kanyang mukha at ang kanyang anyo ay hindi kagaya ng anyo ng kanyang mga nilikha. Naniniwala kami na meron siyang paa, ngunit maraming uri ng paa. Merong paa ng kabayo, merong paa ng kamelyo, merong paa ng tao, merong paa ng aso. Ngunit ang paa ni Allah Subhanahu wa ta'ala ay hindi kagaya, hindi pwedeng ikumpara sa anumang bagay na kanyang nilikha. Mga kapatid, ang Diyos na sinasamba ng mga Muslim, walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Kanya. Siya ay malinaw na nagpakilala sa atin sa Kanyang mga katangian. Susunod sa episode na ito, inshallah, abangan ninyo dahil ating tatalakayin ang katangian ni Allah Subhanahu wa ta'ala, yung iisang katangian niya na bilang tagapaglikha. Kasi sa topic na purpose of life, pinatunayan natin na merong Diyos na tagapaglikha. Ang next question na maaari nating itanong sa kanyang sarili, bakit niya tayo nilikha? Kaya, papatunayan natin at i-discuss natin ang katangian ni Allah na Al-Khaliq bilang tagapaglikha. Mga kapatid, sana ay meron tayong natutunan sa tema na ito, sa talakayan na ito. At sana ay subaybayan ninyo ang karugtong ng ating mga tema na tatalakayin sa tema na ano ang layunin ng buhay. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.